Magandang araw, Bayang Pilipinas, at ang pag-uusapan natin ngayon ay mga estratehiya ito na gagamitin natin sa ating sarili para mas mapabilis ang ating pag-asenso. So, number one, mindset. Kailangan talaga na nakaakma ang ating kaisipan doon sa direksyon na ating pupuntahan patungo doon sa pagyaman. Hindi lang kasi pwedeng nangangarap lang tayo, hindi pwedeng naghihintay tayo ng tsamba. Gawin mo muna sa sarili mo na itutok yung pag-iisip mo doon sa direksyon kung saan mo gustong pumunta para dire-diretso ka o parang hinahatak ka na lang pag yun talaga ang mindset mo. Wala makakapigil sa iyo kung yun talaga ang direksyon ng pag-iisip mo ang pagyaman. So kailangan talagang i-set up mo ang pag-iisip mo patungo dun sa pag-asenso para may urgency ka patungo dun sa direksyon mo dahil mas makapangyarihan ang kaisipan natin kapag inisip natin na doon talaga ang direksyon natin, ay doon talaga tayo papunta. Wala talaga makakadlang sa atin kung yun talaga ang gusto ng isip natin. Pangalawa, aksyon. Kailangan din natin siyang sabayan ng aksyon. Hindi porket yung mindset mo ay malinaw yung direksyon kung saan ka papunta o kung papunta ka doon sa success, kailangan mo pa rin siyang sabayan ng aksyon. Hindi pwede nag-iisip ka lang na dapat yumaman ako, dapat ito talaga ang direksyon ko, naiisip mo lahat ng mga bagay kasi pag yun ang mindset mo, talagang pupasok sa utak mo lahat yung mga maganda para dun sa direction mo Kailangan mo talagang sabayan ng aksyon. Kapag galing ka sa hirap, syempre kailangan mo muna maghanap ng trabaho at pag nagkaroon ka ng trabaho, dapat kang maging magaling dun sa trabaho mo. Dapat kang magsipag, dapat kang magtiyaga at dapat mag-excel ka dun sa trabaho mo para mas mapabilis ang pag-asenso mo. May mga bagay naman talaga na mahirap matutunan kapag hindi natin isinasapuso. Pero kung ang direksyon mo talaga ay patungo dun sa pagyaman, ang isa kasi sa pinaka-effective na pamamaraan papunta dun sa pagyaman ay ang pagninegosyo. So, isa na naman yan Kung direksyon mo ay pagyaman, maging negosyante ka. So, hindi naman hadlang kung ano yung trabahong pinasok mo. Importante, alam mo na gusto mo talagang magnegosyo, gusto mo talaga maging entrepreneur para yumaman, mapapamahal ka na rin doon sa trabaho na yon. So, kailangan mo maging magaling doon, mahalin mo yung trabaho mo. Kung doon ka na magaling, dahil minahal mo yung trabaho mo at ang direksyon mo naman ay maging entrepreneur, maging isang negosyante, yung mga strategy kasi na yan, kaya ganyan yung itinuturo ko dahil ginawa ko kasi talaga sa buhay ko yan. Ang unang negosyo ko, construction supply, nagtitinda ako ng mga construction materials pero nursing graduate ako. So talagang taliwas doon sa pinag-aralan ko, taliwas din naman doon sa unang kagustuhan ko, pero ang direksyon ko kasi talaga ay patungo dun sa pagyaman Ang alam ko kasi sa sarili ko, kailangan ko maging negosyante, kaya lahat ng company na pinasok ko, iniisip ko na kailangan kong gumaling dito kasi balang araw gusto kong maging negosyante. So wala namang exemption yun kung anong klaseng trabaho yan, kung gusto mo man yung trabaho hindi. Ang matibay na pangahawakan mo dyan gusto mo kasing umasenso, kaya kailangan mo dumaan sa pagiging negosyante. Pangatlo, dahil nandun ka na set up mo na yung mindset mo, ginawan mo na siya ng aksyon, naging magaling ka na, at nag-excel ka na doon sa mga bagay na kung saan kailangan mong maging magaling. Yung pangatlo naman ngayon ay kailangan mong maging magaling sa kapirahan or money-wise. Kailangan mong mag-ipon. Napakalaking bagay yung natututo tayong mag-ipon. Kasi doon kasi yung simula na lumiliwanag na talaga yung kagustuhan mo na yumaman ng masenso kasi dun sa malinaw na direksyon mo dahil na-set up mo na yung mindset mo ng maayos sa gusto mo talagang yumaman at naging masipag ka na dahil dun sa action mo, naging magaling ka na dahil dun sa action mo. So yung pangatlo, kailangan mo mag-ipon. Kailangan mo maging magaling sa pera para pag dumating na yung oportunidad na kailangan mo nang umalis na sa company at magtayo ka na ng sarili mo ring negosyo, ay handa ka na. So kailangan talagang wise tayo sa pera. At kung andun na tayo sa negosyo, kapag marunong tayo sa pera, madali na lang magpaikot Pero normal din naman yung nalulugi kasi lahat naman ng mayayaman, pinagdaanan din talaga nila yung nalulugi. Hindi lahat ng negosyo ay stable. Meron talagang nangyayari na hindi yan puro pataas, minsan dumadaan din yan sa lubak. Normal yan, walang yumaman na dire-diretso lang siya. Talagang nagkakaroon yan ng humps, bumabagsak yan, umaangat, bumabagsak. Ang importante dyan ay nakaset up talaga yung pag-iisip mo na kahit anong mangyari, bumagsak ka man, babangon ka lang din ulit dahil wala ka naman ibang choice Dahil doon ka papunta sa gusto mong direksyon So kailangan mong bumangon
at magpatuloy. So, normal yan. So, pag magkaroon ng oportunidad dahil magaling ka sa pera, magagamit mo ng maayos yung kaperahan mo, madali mong magagrab yung oportunidad o may mga magagamit ka kaagad na pinansyal para dun sa oportunidad na yun. So, kailangan talaga na magaling din tayo sa kaperahan. So, yun yung tatlong strategiya para mas mapabilis ang ating pag-asenso.